Umpisahan muna natin doon po sa usaping West Philippine Sea. Umpisahan po natin doon sa talakayang Baho de Masinloc, mga kababayan. Yung mga kampon, yung mga amo ng mga Duterte, mga bossing, ayan, nagkakapal na po ang muka. Meron pa po silang bagong meron silang bagong mapa din ho, mga kababayan. At ipinapakita dito sa bagong mapa nila na yung Baho de Masinloc po ay kanila, mga boss. Akala nyo tapos na ho sila sa 9-dash line, 11-dash line, 10-dash line. Ay, hindi ho, mga bossing. Hanggat, nananatili, na merong mga Duterte sa Pilipinas, malalakas pa din po ang loob niyan, mga kababayan. Bakit ho? Tingin ko alam nyo na kung bakit malakas ang loob ng China hanggat merong mga Duterte sa Pilipinas. Ito po yung dyan, balita, mga kababayan. Pakinggan po natin lahat. Nagsumite ang China sa UN ng chart na nagpapakita ng Baho de Masinloc bilang bahagi ng kanilang teritoryo sa kabila ng pagiging bahagi nito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim. Ang dami pong inventor sa China, mga kababayan, Alam niyo po, mga bossing, kahit na po magpalabas pa ng napakarami, mga kababayan, na mga chart, na mga mapa, ang China, mga bossing, wala na din pong magagawa yan. Napagdesisyonan na po sa UNCLOS yan, mga bossing. Napanalunan na po ng Pilipinas sa UNCLOS yan, mga boss. No? Kaya eto, wala, pagtatawanan na lang po ng buong mundo to. Alam nyo, araw-araw binablog natin ito. Araw-araw may usapin tayong West Philippine Sea. No? Magiging paulit-ulit po talaga tayo, mga kababayan. Kasi kung talagang si dating Pangulong Duterte kumilos at hindi hindi nagbulakbol nung siya ay namumuno at talagang hangarin niya na mapasa atin ang West Philippine Sea, tinrabaho niya yan, mga boss. No? Nandun na talaga Hawak na talaga, mga bossing No? Meron na tayong mga katibayan na tayo po ang may karapatan diyan sa mga isla na yan. Kaso nga po, ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, naging aso ng China. Naging sunod-sunuran ng China, mga kababayan. Nagkaroon ng joint exploration. Sabi ng China, kami kikilos, kami tatrabaho. 60 ang makukuha ng Pilipinas, 60% kung ano man yung makuha natin dito sa ilalim ng karagatan. 40 lang sa amin. Kami ang tatrabaho, lugi kami nun. Payag ka lang na wag pag-usapan na yung pinanalunan nyo sa UNCLOS. Mukhang ganun ho yung nangyari, mga kababayan. Kaya nanatiling tahimik po ang dating Pangulong Duterte. Sabi ni Carl Alejo, kung may estudyanteng bulakbol, may presidenteng bulakbol. Yung lagi pong nakaganyan, lagi pong nandito sa kamay, nasa pisngi yung kamay. Sabi ni RJC Security, gentleman agreement daw kasi Sir Mark, lol. Nagpakaaso. Totoo, no? Sabi ng China, bawal kumpunihin yung BRP Sierra Madre ninyo. Yun naman po ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kinukumpuni daw po nila, mga kababayan. Inaayos daw po nila. Ngunit, sa kanilang pag-aayos, patago na ipinapasok nila yung mga materyales para kumpunihin po. Diba? Janelle Barndelharst at Ma'am Chris Rose, shout out sa inyo. Ganun daw yung estilo nila. At mga bossing, ipinagmalaki pa po yun ni Harry Roque na ngayon po ay nagtatago. Sabi ni Anthony Vilches, ang dami kong kapangalan dito Hindi kaya, Boss Mark, ginulo ng mga Duterte ang loob ng bansa natin para unti-unti nilang ginagapang ang West Philippine Sea. Hindi ko kayo masisisi na mga naiisip niyo yung mga ganyan. Mga kababayan, sa gulo po ng bansa natin dahil po sa kanila. Talagang papasok sa isipan ng ating mga mamamayan na itong mga Duterte na ito, mga panggulo na lang
Sila ho ang dahilan nito, mga bossing. No, kaya po hanggang ngayon patuloy na nagkakapalmuks ang China. Oh, tuloy. Ng UNCLOS, ayon sa Philippine National Maritime Council, labag ito sa soberanya ng Pilipinas at bahagi ng iligal na pag-angkin ng China noong 2012. Ayan, mga kababayan, no? Pasimple yang mga yan eh. No? Pasimple. Alam niyo po, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, merong SADC, no? Buhangin. Sabi ng Pangulo, lumalagpas yung pagronda ng China doon sa SADC natin, no? Sabi ng Pangulong Duterte, buhangin lang naman yan, bato lang naman yan, wala naman tayong mapapala dyan. Kumbaga, okay lang sa kanya. Sa ganun na nga, walang mapapala. Kaya lang yung SADC na yon nasa loob ng ating teritoryo, mga kababayan. So ngayon, lumalagpas na po sa teritoryo ng Pilipinas. Yung mga nagro-ronda sa kanila, yung mga helicopter nila. Kumbaga, susubok yung mga yan eh. O ngayon, 2 milya, pumasok tayo. Tingnan natin kung papalag. Hindi pumapalag ang dating Pangulong Duterte. No? So, susubok yan, 6 na milya, 12 milya. O, pasukin na yung Pilipinas. Di ho ba, mga kababayan? Subukan natin gawin sa kanila yon. Hindi ho mga magsisipayag yan, mga bossing. Tuloy ho natin, atras natin konti. Legal na pag-angkin ng China noong 2012. Sinabi naman ng maritime expert na si Jay Batong Bakal na walang epekto ito sa legal na karapatan ng Pilipinas ayon sa UNCLOS. Ayan, dahil nga po na napanalunan na po natin yan. Sa atin po binigay ang karapatan yan, mga boss. Kaya lang, ang dating Pangulong Duterte, medyo kulang sa pagkilos. Hindi natin alam kung medyo tatamad-tamad or talagang baka mapagalitan siya ng China kapag yung kumalaban siya. Di ba, mga kababayan? Yun lang naman ho yun eh. No? It's either tatamad-tamad or baka naman may napakinabangan o may napapakinabangan sa China. Baka naman. Sabi ni Erwin Lopez, buhangin lang daw yung tinatayuan nila ng artificial military island. Yan ho mga kababayan, lagi yung ganyan, mga boss, no? Hindi natin napapansin unti-unti na po tayong nasasakop ng China. Alam niyo po, mga kababayan, yung Palawan, malalaking mga Chinese na po yung mga nakabili ng mga lupa dyan, ha? Paano sila nakakabili ng lupa? Sa pamamagitan ng mga peking birth certificate. At balita ho natin, 1,200 o 1,200 mahigit yung mga peke na mga birth certificate, no? Galing Davao po, mga kababayan. Pagka may birth certificate na sila, makakakuha na ng lisensya yan. Makakakuha na ng kung ano-anong dokumento yan o papeles na pwede na silang bumili. Bibilin yung isang straight ng Palawan, puro Chinese sila. Tapos yung mga kapwa natin Pilipino, palalayasin na doon. Ngayon, sasabihin, eto na. Di ba? Eto na. Sa China na ito. Yan ang sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan.